are God's overcomer. So let's open our Bible. In 1 John chapter 5, verse 1 to 5, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. I'm going to read through the New International Version. And here it is. Anyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. And anyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out his commands. This is love for God, to obey his commands. And his commands are not burdensome, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that we have overcome the world, even our faith. Verse 5. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Gusto ko maunawaan natin dito, mga kapatid ko, that John was talking about Christians who are overcomers. You as a believer is an overcomer. Ang ginamit ditong word na overcome came from the Greek word nikeo. Okay? Nikeo. Tapunin yan. Ang ibig sabihin na nikeo, mightily prevail over, to master, ibig sabihin mapagwagian, matalo mo ang sinumang opponent na iyong kalaban, and to be victorious. That's the meaning of nikeo. It is transliterated, itinransfer po ito sa Ingles. From nikeo, ito po ay tinawag na Nikkei. Thus, dito kinuha ng popular brand ang kanyang pangalan, better known today as Nike. Okay? Nikeo, meaning to say victory. It means to overcome. Okay? Binigyan ko kayo ng konting trivia yan, ha? Yan. That's the Greek word for that. Okay? Ito ang ginamit ni John. Ito ang ganito niya inilarawan ang mga mananampalataya. Sabi niya ganon, okay? Kapag ka ikaw ay mananampalataya, ikaw ay nikeo. Alright? So, sinong gusto maging overcomer? Everybody loves to become an overcomer. But the sad story, the sad truth is, ikaw ay mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay overcomer. Pero itong katotohanan na nakakalungkot, hindi lahat ng mga mananampalataya ay overcomer. Okay? This is the sad truth. Kaya gusto kong pag-aralan natin ngayon. As a Christian, sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay mananagumpay. Itong maganda sa Tagalog niyan. Napagtagumbayan na raw natin anumang bagay na nandito sa mundong ito. Pero alam niyo kung bakit ang mga mananampalataya at marami sa panahon natin ngayon ang hindi nananagumpay? Because many Christians in this generation are not willing to pay the price of obedience. We are not willing to pay the price because instead of obeying the will of God, we keep obeying ourselves. At tandaan natin, dito babagsak. Dito tayo may isahan ng dyablo. Ngayon, pag-uusapan natin ngayon ito. From verse 1 to verse 5, isinalarawan dito ni John, ang sabi niya ganito, malalaman mo kung papaanong ang isang mananampalataya ay magiging mananagumpay. Papaano mo marirecognize ay isang mananagumpay na mananampalataya? Tandaan natin, mga kapatid ko, bago ka maging totoong lehitimo or legitimate overcomer, you really have to go through the right process. There is a process. May proseso. Kasi minsan, maraming mga tao ang sinasabi nilang sila ay mananampalataya and yet, wala sila sa proseso. Hindi sila dumaan sa tamang proseso. The right process for a disciple of our Lord Jesus Christ, for a Christian, professing Christian, na talagang ikaw ay maging overcomer, is you really have to become born again. Sabi po dito ni John, sa verse 1, sabi po dito, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Okay? Sino man daw po ang magbibigay o mananampalataya kay Kristo, sabi niya gano'n, you are born of God. Ano ibig sabihin ng born of God? Okay? Yung born of God, mga kapatid, ay nangyari sapagkat ang isang tao, kung hindi maboborn again,
Well, there's no way for you to have a relationship and to have a reconciliation with God. There's no way for you to have communication with Him. Alam po ba ninyo mga kapatid ko, maraming mga tao ngayon, kiniklaim nila Kristiyano sila. Kiniklaim nila na sila ay nananampalataya kay Kristo. Pero tandaan natin, hindi pwedeng hindi ka muna dumaan sa pagiging born again. Ang born again, ang akala ng marami, ay isang grupo lang ng mga mananampalataya o panibagong relihiyon. No! Born again is an experience. It's not a name of a group. It's an experience that every professing Christian must experience. It's an experience. Kasi you can never be a legit, a real, a genuine Christian unless otherwise you experience the born-again experience. Nandito po ba kayo mga anak ng Diyos? Kasi may ipapanganak, you will become a born of God. May ipapanganak sa'yo. Alam niyo po kung ano ipapanganak sa'yo? Yung espiritu mo. Sapagkat ang lahat ng tao, patay ang espiritu. Nangyari ito nung nagkasala si Adan. Nangyari ito nung hindi niya sinunod, nag-disobey siya sa kagustuhan ng Panginoon. Thus, nung sinuway niya ang kagustuhan ng Diyos, anong ginawa ano nangyari? Dahil pumasok for the first time ang kasalanan sa buhay ng isang tao. Okay? Pinatay nito ang tanging kaisa-isang paraan para ang tao ay magkaroon ng komunikasyon at relasyon sa Diyos. At alam niyo kung ano yun? Your spirit. Ang tao kasi tripartite person yan. Kung tayo ay naniniwala na ang Diyos ay may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Okay, ituturo ko sa LTC yan, dadaanan yan. Okay? Ang tao ay tripartite person din. We have flesh, we have the soul, ikaw yon, and God put upon us a spirit. Anong kahalagahan ng spirit? That is the only way a person can have a communication with God. Naputol yon. Sabi ng John chapter 4 verse 24, for God is a spirit, so you must worship Him in spirit and in truth. Kanina nagwo-worship tayo rito, and that's good. Ginagamit natin ang ating mga labi, and that's good. Umaawit tayo sa Kanya, and that's good. But did you know that the only part of the person that is communicating with God, kung bakit naiiyak ka, kung bakit nararamdaman mo ang presensya ng Banal na Espiritu, is because when you worship, your spirit man is actively communicating with the Spirit of God. Without that spirit, there is no way for a professing Christian to feel the presence and the power of God. Thus, ang sabi rito ni John, whoever believes in the Lord Jesus Christ. Kaya kinakailangan mo, you have to pledge your faith towards the Lord Jesus Christ. Why? Because it is Jesus who restored everything in the right process. Yung unang Adam, he disobeyed God. Thus, ang tao ay nawala ng komunikasyon sa Diyos. Namatay ang kanyang spirit man. Pero dumating ang ating Panginoong Jesucristo, according to Paul, siya yung second Adam. The second Adam totally obeyed the will of the Father. Thus, anong ginawa niya? He restored that lost relationship of man to God. Anong nangyari ngayon? Binuhay ng ating Panginoong Jesucristo ang patay na parte ng tao. And that is the spirit man. Kaya nga nagtanong si Nicodemo, sabi niya gano'n, paano ako magkakaroon ng kaligtasan? How can I have that reconnection with God, that relationship with God again? Sabi ni Jesus Christ, John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ, hindi ibig sabihin ito, unless a man will join the born again church. Hindi yon. Unless a man be born again. Ang ibig niya sabihin, unless a man experience the born again experience of that spirit man in himself. Kinakailangan daw. Sabi niya, a man that is born of
of what? Of flesh is flesh, and those are who are born of the Spirit is the Spirit. Yung Spirit natin ang bubuhayin dito. Kaya ulitin ko, kahit na ano pa mang gawin ng tao, kung hindi mo ma-experience ang born-again experience, kahit saksakin mo pa ang sarili mo, kahit magpapako ka sa krus taon-taon, kahit magpanata ka, there is no way for you to what? To please God. There is no way for you to have that reconnection and relationship with God. Only, ang sabi nga ni John, only to those who ever believe that Jesus Christ is the Christ. Ibig sabihin ng Christ is the Savior. Christ means the Savior. Huwag niyo isipin na Jesus Christ, ibig sabihin yan dalawang pangalan ni Jesus Christ. Hindi. Jesus, the original Greek word niyan para pagka binasa niyo is Jesus the Christ or Jesus the Messiah or Jesus the Savior. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya kung sa Englishin ninyo, baka inisip niyo, Jesus is the Christ. Eh di ba Jesus Christ nga? Hindi. Ang talagang pangalan niya, Jesus. Christ means the Messiah, the anointed one. Okay, the Savior. Sino man daw po ang maniniwala si Kristo ay ang tagapagligtas. Sabi niya gano'n, He is born of God. Thus you will experience the born-again experience. Kaya kinakailangan mo munang tanggapin si Kristo. You need to if you want to be identified as an overcomer, you need to identify yourself first to Christ. Thus, kung ikaw ay nakikinig ngayon sa mensahe kong ito, at totoong tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, congratulations. You have passed the first right step. The first step, the first right process to become an overcomer. And that is to become a born again. Amen? To experience the born again experience. Ulitin ko, there's no way for any man to gain relationship with God apart from the born again experience. Sabi po rito ni John, look at this. He continued in verse 4, look at this. Okay? For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Okay. Maintindihan natin dito, malinaw ang sabi ni John, if you want to become an overcomer, first you have to go through the right process. You have to be born of God. You have to declare your faith towards Jesus. But there's the second thing. Okay? Hindi natapos, okay, ang step ng proseso. Unang proseso, tanggapin mo si Kristo. Gawin mo siyang tagapagligtas ng iyong buhay. Siya ang paghariin mo sa buhay mo. Magsisi ka ng iyong kasalanan at hayaan mong si Kristo hindi lang manahan kundi maghari ng buhay mo. That's the first experience of a born-again experience. Thus, you can call yourself a born-again Christian. Pwede mo na sabihin yan. Kapag ka ginawa mo yan, overcomer ka na kagad. Ano na overcome mo rito? Alam ko ano na overcome mo rito? Death. Kapag ka ikaw ay tumanggap kay Kristo and your spirit has been born again, you have already conquered death. Kaya nga sabi ni Paul, Death, where is your power? Death, where is your sting? Hindi mo na ako kayang hawakan. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Hindi na ako mamamatay. Na wag mo sabihin dito, ang ibig sabihin dito ni Paul ay hindi na mamamatay. Itong katawan na to, itong laman na to, mamamatay ito because this is corruptible, nabubulok, humihina, nagkakasakit, tumatanda. Eventually, mamamatay talaga ito. Pero yung totoong ikaw, the soul, makakaranas siya ng pangalawang kamatayan according to the Bible. And that is the death through the death of hell. At ang masakit, ang kamatayan ng kaluluwa dahil ang kaluluwa ay immortal. Etong katawan natin ito mortal to. Pero ang kaluluwa natin immortal. Makakaranas siya ng kamatayan ng walang katapusan.
sapagkat gugustuhin niya sa impyernong matapos na ang paghihirap niya. Pero hindi matatapos to. Every minute and every millisecond of that person's stay sa loob ng impyerno. Okay? He or she will always say, sana hindi nagkaganito ang buhay ko. But it was too late. Kagaya ng mayamang lalaki doon sa Luke chapter 16. It was too late. Kaya, ano ngayon ang sabi rito sa binabasa natin ngayon? Sabi niya ganon, hindi, kung ikaw ay maboborn again, na-conquer mo na kagad ang pinaka-importanting hindi ma-conquer at hindi mabili ng pera at yaman. Alam niyo kung ano? Death. You will no longer die in the spirit, in your soul. Kaya nga ang sabi ng Matthew chapter 26 verse 16, ano sabi? What can profit a man if he gains the whole world? You gain ang yaman ng kasing yaman ni Bill Gates. You gain the popularity ng kagaya ng popularity ni Brad Pitt. If you will have that looks, okay? What can profit a man if you gain everything, but you will lose your own soul? Once a person is born of God, you have already, kaya sabi dito ni John, you have already overcome. You have overcome death. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. You know, this is great news for everybody. Kasi minsan pinagdududahan natin kung tayo nga ay ligtas kung mamamatay tayo. Pinagdududahan na hindi na tayo dapat magduda because ito yung unang na-overcome mo. And there's the second thing, sabi ni John. Ang proseso, ma-born again, and then the second proseso is they will declare their faith. Paano mo ma-declare yung faith? Ang totoong na born again, meron pa siyang gagawin. It is one thing to experience the born again experience, but it is another thing. Now you will exercise what? You will exercise what Jesus Christ had said that you need to obey. You will obey the truth. Kung ano man ang nakasulat sa Biblia, yun na ngayon ang gagawin mo. Yun na ngayon ang mantra mo. Yun na ngayon ang mission mo. Kung ano yung pinagagawa sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun na ngayon yun. Okay? Wala nang iba. Marami sa atin, okay, born again lang. Pero ulitin ko mga kapatid ko, hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga sabi ni James, ipakita mo yung faith mo nang walang gawa. Ipapakita ko yung faith ko na may gawa. The only way you can show your faith towards God and towards people is by obeying. Obeying His word. Amen? There's no way. If you will disobey, ibig sabihin, fake yung ating pagiging born again. Medyo may question. Okay? You really have to declare your faith towards God by obeying the truth. Okay? Ulitin ko. Tayong mga mananampalataya, okay, ay kinakailangang gumagalaw, kumikilos, ipinakikita, isinasagawa ang salita ng Diyos. At ito lang ang tanging dapat nating gawin. You believe and declare the truth. Ngayon, kasi ang mundo, mga kapatid ko, yan ang ayoko kasi ang mundo, yung filosofiya ng mundo, they believe in so many truths. Alam niyo ba yon? They believe in so many truths. Kung ito sinabi ng ganito, naniniwala sila. Pagka sinabing ganito, naniniwala sila. Ito yung filosofiya ng mundo. Kaya ako, sabi ko sa inyo, huwag ganon. Kinakailangan, ang totoong mananampalataya, we only believe what the Bible says. Amen? Nandiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Naintindihan niyo ba yung sinasabi natin dito? Pinag-uusapan natin yung proseso ng isang mananagumpay kay Kristo. Kasi kung paniniwalaan natin ang lahat ng mga bagay na naririnig natin, teka muna, kinakailangan lahat ng pinaniniwalaan natin, ito ay kinakailangan biblikal. Kinakailangan lahat ito ay biblikal. Kinakailangan, kaya ang Kristiyano parating dapat hindi lang nagbabasa ng Biblia, nag-aaral yan.
Kaya ang church natin mayroon leadership training class kasi dapat nating pag-aralan ng sama-sama kung anong sinasabi ng Biblia. Sapagkat kung mangmang tayo sa salita ng Diyos, madali tayong madadaya ng maraming katuruan na napapanood natin sa online. Madali tayong madadaya ng mga kaibigan natin na alam ninyo na wala talaga sa tamang pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo. Madali kang mahatak. Dito ka na lang, wag ka na doon. Intindihan niyo mga kapatid? Kaya kinakailangan inaaral natin ang salita ng Diyos. Hindi, magagaya ka sa kagaya ng sanlibutang ito. Maniniwala ka sa kung ano-ano. Itong katotohanan, ganito. Maniniwala ka. Itong katotohanan, ganito. Let me give you an example. Meron pong isang philosopher. Isang matandang philosopher sa isang lugar na masyadong malayo. Siya yung parating tinatakbuhan ng maraming mga tao pagka may mga problema. Sa kanya humihingi ng advice. Sa kanya humihingi ng talino. So, doon sa lugar na yon may magkapit-bahay, nag-away doon sa lugar, sa kanilang lupa. So, nag-away silang mabuti. At pagkatapos ng kanilang pag-aaway, yung isang lalaki, nung gabi na yun, pumunta doon sa philosopher. Kay tandang pilosopo. Okay. Lumapit siya, sabi niya gano'n. In-explain niya yung sitwasyon niya. Pagkatapos niya explain yung sitwasyon niya, sabi ng matanda, walang kaduda-dudang tama ka. Okay. Tapos, sumunod na gabi, yun namang nakaaway ang lumapit sa kanya. Okay? At in-explain nung nakaaway nung una, yung sitwasyon niya, sumagot si tandang pilosopo. Sabi niya gano'n, walang kaduda-dudang tama ka. Abay, umalis na yung pangalawa. Narinig ito ng kanyang asawa. Hinarap siya ngayon ng kanyang asawa. Sabi ng asawa niya, hindi pwede yung sinabi mo. Hindi pwedeng silang dalawa walang kaduda-dudang tama. Okay? Imposible yun. Siguradong isa sa kanila mali. Sumagot si tandang pilosopo. Ang sabi niya, walang kaduda-dudang tama ka. Bakit pareho lang? Okay? Ganito kasi ang pilosopiya ng mundo. Pagka nakita niya na mayroong katwiran pinaniniwalaan, may katwiran ito pinaniniwalaan, tingnan ninyo, lahat na lang tayo ngayon, meron ng human rights, may animal rights, may religious rights. Dati, maintindihan po niyo mga kapatid ko, ang lahat ng katotohanan, lalo na sa Amerika, nakabase lang sa salita ng Diyos. Mayroong bago mag-umpisa ang klase, nagpre-pray kay Jesus Christ. Ngayon, tinanggal na ang prayer, tinanggal na ang Our Father. Pagdating ng Christmas, you can never greet somebody Merry Christmas because ma-offend mo daw ang mga Muslim. Ma-offend mo ang ibang mga relihiyon na hindi naniniwala kay Kristo. Dahil daw ang Merry Christmas ay pang-Kristiyano lang. Okay? Ngayon, makikita natin, mayroon ng additional gender. May male, female, and she-male. Okay? Transformer. Bahala kayo. Anong ginagawa nila? Magpapagawa na daw ng bagong toilet. Tingnan ninyo, ito yung sinasabi ko sa inyo, na ang mundo, they believe in so many truths. Ito ang katotohanan, kaya yun yung sinasabi ko kanina eh. Yung istorya ni tandang pilosopo eh. Lahat ng marinig niya, ay may tama. Ay may katwiran ka. Walang kaduda-duda. Lahat, pinakinggan niya. Pero tayong mga mananampalataya, iisa lang ang truth na pinaniniwalaan natin. It's the Word of God. Kung ang salita ng Diyos ay kontra sa sinasabi ng mundo, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Alam mo kung sinong susundin mo. Intindihan po ninyo mga kapatid ko? At ang sabi rito, sa sinasabi dito ni John, ang isang Kristiyano hindi lang dapat nakaranas, hindi lang siya born of God. Kinakailangan you declare, you obey the command. Kaya nga yung verse 3, tingnan niyo yung verse 3. Tandaan niyo, nasa 1, 2, 3, 4, 5 lang to. Tingnan niyo sabi ni John, this is the love of God, to obey His command. Kapag ka ikaw ay na born again,
There's no other way that you need to do. The only way you need to do is to confess and to declare your faith by obeying His word. Hindi yung basta lang kabisado mo ang kapitulo, bersikulo ha. Maraming mga tao magaling sa Bible, magaling sa memorization ng Bible. Pero kung siya ay hindi na born again, hindi niya tinanggap si Kristo bilang Panginoon na kanyang tagapagligtas. At yung kabisado niyang biblical verses ay hindi niya isinasagawa sa kanyang buhay. Thus, that person is not in the right process to become an overcomer. Amen? Andiyan po kayo, mga anak ng Diyos? Okay? Kaya, dito pa lang overcomer ka na eh. Kasi sabi ko nga kanina, kapag ka ikaw ay na-born again, na-overcome mo na si death. Pero kapag ka isinagawa mo ngayon ang salita ng Diyos, na-overcome mo na ang sino? Na-overcome mo na si world. Bakit? Kasi si world, marami siyang pinaniniwala ang katotohanan. Tama po ba? Ito yung worldly system. Ganito, ito tama. Human rights, animal rights, religious rights, lahat na lang ng right. Kaya nga rights eh. Kaya kita nyo si pilosopong tanda, lahat right sa kanya, walang kaduda-duda. The reason why I gave that analogy, para maunawaan natin, ito ang pamamaraan ng mundo, parating lumalabas may mga bagong tama. Pero tayong mga anak ng Diyos, isa lang ang tama sa atin. Ito'y walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen? Mapalad tayo. Itong pamantayan natin, ito standard natin, palakapang po natin natin Panginoon dyan. He deserves it. When you follow, when you declare, when you follow and obey the Word of God, you overcome the ways of the world. You overcome it. Kaya ka tinawag ni John, overcomer. Death has no longer power over you. And the worldly system has no longer influence over you. Because the Word of God is the one influencing you. Yun ang nasa isip mo. Yun ang isinasagawa mo. Kapag ka ito ay ayaw ng salita ng Diyos, ayoko na rin dyan. Amen? Mayroon tayong standard. Second, makikita po natin dito ngayon, kung ikaw ay nasa tamang proseso, born again ka, sumusunod ka sa salita ng Diyos, makikita ito. It will eventually, naturally be seen sa buhay mo. Sabi po, una sa lahat, ang mga Kristiyanong ito daw po ay may pag-ibig sa Diyos. Sumunod na verse, basahin natin, sa verse 1 tayo, yung sumunod na phrase ng verse 1. Sabi rito, and everyone, pinag-uusapan natin dito kanina, yung mga na-born again, yung born of God, Ito ang kasunod. And everyone who loves the Father, loves His child as well. Ito ang dalawang characteristics. Pakinggan nyo to. Dalawang characteristic. This is the two things that you can recognize that that person is indeed a child of God, born of God, a born-again believer, a genuine child of God. Alam nyo kung ano? Mayroon siyang dalawang characteristic. First, ang sabi doon, he loved God. And second, he loved the children of God. Let's first discuss dito. Anyone who loves the Father, who you love, those people who are born of God, mahal daw natin dapat ang Diyos. Bakit mo mahal ang Diyos? Sapagkat, tingnan natin, ano ba ginawa ng Panginoon sa atin? Ulitin ko, last week pinag-usapan natin ito. Di ba sinabi niya na siya ay pag-ibig? Siya ang source ng pag-ibig. God is love. Tama? Naalala niyo last week? Okay? Now, bakit ko sinasabi ngayon at pinapaalala sa inyo to, mga kapatid ko? Pinatunayan niya na sobra ang pag-ibig niya eh. Kaya dapat lang at karapat-dapat lang na mahalin mo siya. Una, dahil tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, binigyan ka niya ng siguradong garantiya na whatever happens today in your life, if you will die, if you will, kumbaga, meet an accident, okay, at mamamatay ka ngayon, you will now have that guarantee that death will never touch you anymore.
Maaring mamatay itong katawan natin. Sinabi ko sa inyo, if this will eventually die. Pero yung spirito mo, yung kaluluwa mo, your spirit will go back to God. Because that is His. That is His way for us to have that communication. But your soul, yung ikaw, yun ang magdudusa. Ito yung may desire. Ito yung may pakiramdam. Ito yun. Ito yung talaga maghihirap. Yung katawan, kapag wala si soul, bugbugin mo man yan, sipain mo man yan, sabunutan mo man yan, hindi gaganti. Pero ibalik mo si kaluluwa sa katawan niya. Siguradong pagka sinuntok mo yan, baka tadyakan ka niyan. Tama? At nasaan yun pagka namatay? It's either you will go to heaven or that person will go to hell. Now, sabi niya, ang totoong tumaan sa tamang proseso will eventually be grateful to God. Why? Because he owe God everything. Normal at natural na mamahalin mo ang Panginoon because you will realize how much God invested in your life. Pwede na sana tayong, alam po ninyo, sige, mabulo kayo sa impyerno. Ubusin ko lang muna tong henerasyon na to at tapos mag-uumpisa uli ako ng bago. Wala namang problema eh. Pero hindi. Pinatunayan niya ang pag-ibig niya sa atin. Sa pamamagitan ay hindi ko pwedeng matiis na ang mga taong ito ay mapupunta ng impyerno. Gagawa ako ng paraan. Magsasakripisyo ako. Papatunayan ko at ipapakita ko sa kanilang mahal ko sila. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sino rito? Sa kanyang tamang kaisipan, ibibigay mo, isa lang ang anak mo ha, ibibigay mo ang iyong anak para mamatay sa isang tao dito. Isa lang ha, hindi para sa lahat ha, isa lang. Gagawin mo? Naku, sasabihin ng mga nanay, hindi ako gagawin, ano ko sira ulo? Ang mga tatay din, ganon. But God, yun ang very essence ng New Testament. Yung John 3:16. For God so loved the world that He was compelled to give His only begotten Son. Because of that love, He has proven time and time again. Kaya anong mangyayari ngayon? Lord, thank you sa kasagutan, sa salvation na meron ako. Thus, Lord, mamahalin kita. I will pledge my life. I will surrender and I will serve you. Yun po yun. Now, papaano mo masasabing mahal mo si Lord? Nananahan ng banal na Espiritu sa iyo? Paano mo malalaman? By coming to the church and singing, I love you, Lord? Yung ba yun? Or by saying parating, mahal ko si Lord? Oy, mahal ko si Lord. Berna, mahal ko si Lord. Ganun ba yun? Hindi. Papakita mo ang pag-iibig sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa taong katabi mo. Tingnan mo nga yung taong nandyan sa harapan mo. Huwag yung katabi mo kasi baka asawa mo yan, madalas mong kasama yan, madalas mong katabi yan. Okay? I mean, madali kasing mahalin yung taong gusto mo eh. Pero yung taong hindi mo ka-vibes, yung taong meron kayong masamang nakaraan, ang hirap. Pero naalala niyo yung sinabi ni John last week, that love is not what you feel. Love is not emotional feeling. Naintindihan nyo? Love is a choice. Love is a choice. Kasi kung ang love ay emotional feeling, nako, kung pakikinggan ni Lord yung nararamdaman niya, ang nararamdaman niya sa atin, ang sabi ng Romans chapter 5, ginanggit ko to last week, Romans chapter 5, verse 6, 7, and 9. Anong sabi doon? We were what? Ano tayo sa mata ng Diyos? We were His enemies. We were disobedient. We were rebellious. And we were sinners. Itong mukha natin kay Lord, itong identification natin, pagka tiningnan tayo ni Lord, itong apat na itong nakikita niya sa atin. And yet, He came to die for us. Why? Because His love doesn't depend. It's not based on what He see and what He feel. It is based in what? In a choice. Kaya nga po ang agapeo,
malayo sa eros at saka sa phileo. Ang eros, I love you because you love me. That's eros. Okay? Phileo, I love you because I need to. Because you're my brother, you're my sister. Isang pamilya tayo. Binibigay mo yan sa kapatid mo sa laman. Phileo. But agapeo or agape, hindi kayang i-produce ng tao yan. Kaya hindi ka pwedeng magmahal out of decision or out of choice. Only God can do it. That's why you need to have that relationship with God so that you can get it and give it to other people. Naintindihan po ninyo mga kapatid ko? That's agape. That's a wonderful love. Kaya hindi tayo pwedeng magmahal ng agape apart from God. Because sabi ng salita ng Diyos, 1 John 4:7 and verse 8, God is love. God is agapeo. That agapeo can only come to Him. And you can only get that once you are born of God. Konektado lahat ang sinasabi ni John. That's the reason why sabi niya ganon. Okay? Malalaman mo na talagang ikaw ay mayroong, mahal mo talaga si Lord. You know why? Because nandoon yung overflow ng love ni Lord. Natututunan mong mahalin yung kapatid mo sa Panginoon. Nagawa niyo na ba, nangyari na ba sa inyo yung itong taong ito, kung ano-anong pinagsasabi sa'yo, pero sa kabila ng mga bagay na yon, kaya mo pa rin makiharap sa Kanya. Nang walang halong kaplastikan. Ako sa maraming pagkakataon, mga kapatid ko, maraming beses na nangyari sa akin yan. Kung si Pastor Monty ay hindi nakakilala sa Panginoon at hindi ako nakakadraw ngayon ng tinatawag na agapeo mula sa Panginoon. Si Pastor Monty po nung araw ay iba. Nandito po ang mga kapatid ko, nandito ang mami ko, kilala po ako ng mami ko. Okay? Nakikita nyo lang po parang batang Makati ako. Hindi po ako batang Tondo po ako. Okay? At hindi po ako basta batang Tondo. Standby po ako dahil ganun po ka pinalaki ng daddy ko. Kinakailangan matuto kayo, maging street smart kayo. Hindi pwede at ayoko na uuwi kayo na nalaman ko na buo nga yung mukha ninyo pero tinakbuhan nyo ang away. Hindi. Tatanggapin ko kayo sa bahay, basag-basag ang mukha nyo dahil nalaman ko nakipag-away. Ganun po kami tinrain ng daddy ko. Ganun po kami tinrain. Kasi po ang Tondo, iba po. Kaya po, mahirap po sa akin nung una. Mahirap po sa akin nung una. Hindi ko kaya yung agapeo, pero nung nakilala ko ang Panginoon, doon ko naunawaan, maling-mali pala yung ginagawa ko. Doon ko natutunan na kahit ikaw ay dinidikdik, makakakuha ka pa rin ng pag-ibig para ibigay sa mga taong yun. I don't know kung ano ang dinadaanan mo ngayon. I don't know kung ano yung sitwasyon ng bawat isa sa atin ngayon. I don't know. Pero isang bagay lang ang masasabi ko sa iyo. Kung nahihirapan kang mahalin ang kapatid mo at may struggle ka sa isang tao o sa sino mang mga tao, lalo na't ito ay kapatid mo sa Panginoon, pareho kayong may pananampalataya. All you have to do is to draw from God. May paghuhugutan tayo ng totoong pag-ibig. Sabi nga ng 1 John, binasa natin kahapon nung last week yan, 1 John 4:8. Ano sabi niya? God is love. He is love personified. Siya yung agapeo. Ibig sabihin kapag ka ang Diyos ay nandito sa gitna natin, mamumutawi ang pag-iibigan sa isa't isa. Kaya malalaman mong ang Diyos ay nandoon. Pero kapag yung grupo na yon, makikita mong parating nag-aaway, walang pagkakaisa, wala ang presensya ng Diyos doon. Because God is love. Mararamdaman mo kung ang presensya ng Diyos ay naroroon sapagkat sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan na pagwawagian nila at sa bandang huli, nandun pa rin at nagmamahalan sila sa bandang huli ng kanilang relasyon. Of course tayo, may mga pagkakaiba tayo eh. May mga alam po ninyo dahil we were born in the different
Alam po, we're brought up in different things, different attitude, different characters. Iba-iba yan eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, pare-pareho tayong kumukuha ng pag-ibig mula sa Kanya. Natututunan nating unawain ang isa't isa, patawarin ang isa't isa. Naunawaan mo kung paano ang sarap na ikaw ay patawarin, kaya gusto mo ring magpatawad sa iba. Ganun eh. Kaya kay Lord, hindi nahirapan siyang abutin. Okay? At unawain tayo because He is agapeo. Kaya kung ikaw ay totoong mananampalataya, dito pa lang, kung kanina sa born again experience na-overcome mo si death, nung isinagawa mo at ang nagiging standard ng pamumuhay mo ay sundin ang kalooban ng salita ng Diyos, na-overcome mo ang impluwensya ng mundo. Pero kapag ikaw ngayon ay natutunan mong mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa kapatid, dahil nag-overflow yung agapeo, dahil the Spirit of God abides in you now, ano mangyayari ngayon? It will just flow naturally to the people that surround you. These people will love to be with you. Gustong-gusto ko nila, makita ka pa lang nila. Masaya sila pagka nakita na nag-join ka. Nararamdaman nila yung, why? Because nararamdaman nila yung agapeo ng Lord sa buhay mo. Na ibibigay mo yun sa kanila. Hindi mo na kinakailangan mag-preach sapagat nararamdaman nila yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Your life itself is an encouragement and an inspiration for those people that surround you. Nag-o-overflow. Kaya po, tingnan po natin dito. Malalaman mo ngayon. Okay? Maaaring, sabi ko nga last week, maubusan ka ng pag-ibig. Wala problema. Manatili kang muli. Manalangin ka, manatili ka sa Kanya. You will always receive that flowing connection from God. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi lamang unsising, kung hindi mayaman. Punong-puno. Amen? So dito po, mga kapatid ko, okay, sobrang mahal ka niya. At malalaman mo na mahal mo nga siya sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iba. Ito ang sabi nga po ng binasa natin, hindi natin ito natalakay last week. Pero ito, yung nakasulat sa huling verses ng 1 John chapter 4, verse 20 to 21. Tingnan po ninyo sabi ni John dito. Whoever claims to love God, yet hates a brother, you hate that brother, you mistreat that brother, you disrespect that sister. Sabi ni John, he or she is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God. Sabi po roon. Whom they have not seen. And sabi niya nun, so whom they have not seen cannot love God. Whom they have not seen. Anyone who loves God must also love their brother and sister. Kung si Lord nga daw po na hindi nakikita, sinasabi mong mahal, pero hindi mo mamahal itong, tika muna, may conflict, tama po ba? May mali. Kaya nga, ang basehan ng totoong pag-ibig mo kay Lord ay yung pag-ibig mo sa kapatid mo sa Panginoon. Yan talaga ang basehan. Dito makikita. You care for that person. Isang araw nga sa LTC namin nagulat ako. Wow, wala yung katabi niya, ang ginawa niya. Okay, dahil alam niyang wala yung katabi niya at mahaba na yung aming natalakay sa leadership training class. Lahat na napag-aralan namin, isinend niya doon. Nagulat yung katabi niya. Naku, maraming salamat. Hindi ko akalain talagang diyan sa Central, nakaka-bless kayo. Nakita niyo, isa lang yung pero ang napuri buong nasa Central. Nabasa lahat ng mga nasa LTC batch 15 yun, di ba? Alam niyo yung sinasabi ko. Why? Because of that simple show of love. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang akala ninyo, hindi significant yun. No! We Christians represent everybody. Kapag ka nagpakita ka at nakita ang pag-ibig ni Kristo sa iyo,
mag-iiba ang imahe ng mga mananampalataya sa mga taong pinakitaan mo ng pag-ibig. Amen? Palakpakan po natin si Lord dyan. Kaya huwag kang maging matipid, magpakita ng pag-ibig. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag maging matipid. Ayan. Minsan sa atin, konting tapik lang, hindi natin magawa. Matipid. Tapos sasabihin natin, mahal ko ang mga kapatid. Mahal ko si Lord. Hindi ka nga makatapik eh. Hindi naman yung tapik na gano'n, ha? Tapik lang na. Alam, kamusta, Brad? Kamusta, sis? Gano'n lang yan. Kaya never na ikaw ay magmamahal ng sasabihin mo, hindi ko siya ka-vibes. Wag! Made the choice now. Amen? Tandaan nyo, sabi po ni Jeremiah, Huwag kang mangangalang, huwag mong gamiting basihan ang puso. Tingnan po niyo sabi ni Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately sick. May sakit daw ang puso. Huwag kang magmamahal dahil ito ang sinasabi ni puso. Mali. Ang mahalin mo ay kung hindi yung sinasabi ng puso, kung hindi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ang puso, ililigaw ka niyan. Pero ang salita ng Diyos, never na iligaw ka niyan. Yan ay parating tama. Amen? Pagka natutunan mo ngayon na ikaw ay magmahal sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa mga kapatid mo sa Panginoon, ano ang nakuha mo dyan? Ano na-overcome mo dyan? Overcomer ka na. Ng alin? Ng sarili mong bad character, yung pagiging selfish natin. Kasi ang iniisip mo na ngayon yung iba eh. Minamahal mo na ngayon yung iba eh. Sino sa inyo nung tayo ay hindi mananampalataya? You don't care for anybody. You just care for yourself. Amen? Huwag mama tayong lahat. Selfish tayong lahat. Aminin natin yan. Okay? Ang iniisip lang natin, parating yung gusto natin. Pero dahil nag-overflow ang agapeo ng Diyos, now you begin to say, Lord, I want to serve you by serving my brother here, my sister here, by offering what I can give for them. Because, Lord, I love you. You know I'm just doing that because I love you. Amen? So, dito ako magtatapos. Ang sabi ng salita ng Diyos, okay? And this is a good news for everybody. Only believers shall overcome. Kung ikaw ay dumaan sa tamang proseso, you accepted Jesus Christ and you have been born again, you are obeying what the Bible is saying. You're showing your love by loving your brothers. Sabi ni John, you and you alone, only you shall overcome. Mga sabihin ninyo, totoo ba yun, Pastor? Only Christians? Only me? Paano na ibang tao? Hindi sila pwede maging overcomer? Hindi, according to John. Tingnan po ninyo ang sabi ng verse 4 and verse 5. For whoever, sabi niya, for anyone who has been born of God overcomes the world. Tama? Talon tayo sa verse 5. Who is that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Kita po ninyo? There's the word, only. Only he or only she who believed. Yung mga mananampalataya lang ang magiging overcomer. Wala nang iba. At ano yung ma-overcome niya? Tingnan niyo in the world. Ito, ang Greek word nito ay cosmos. Hindi po itong sarsaparilla. Baka yung iba sa inyo, alam niyo, naabutan niyo ba yung sarsaparilla, yung sarsi? Okay? Yun po yun. Okay? Hindi niyo na alam yun. Okay? Na-obvious lang ako, pero shoganay, wala magagawa, no? Ito yung cosmos. Ang ibig sabihin niya, kita niyo, everyone who has been born of God overcomes the world. Sa verse 1 yan. And then verse 5, tumalon tayo, who is the one overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. No one and nobody can overcome
Alam niyo, ang world dito is this worldly system. At if you will go deeper, sino ang may control ng worldly system ngayon? Si Satanas. Ito yung domain ni Satan, itong worldly system. Kaya nakakagawa siya ng mga batas na labag sa salita ng Diyos at ito ay na ilalagay niya sa batas. And many people believe it as, batas yan. Masama man o hindi, susundin ko na yan. Okay? Kasi siya ang hari dito eh. Kaya nakikita natin dito ngayon, yung mga karumal-dumal sa mata ng Diyos, ngayon, legal na sa mata ng tao. Now, nakita nyo, nakasulat sa Biblia, lalaki sa lalaki hindi pwedeng magsama, hindi rin pwedeng ikasal. Ngayon, pumunta kayo sa San Francisco, wow, they are showing who and what they are flamboyantly. Maghawak pa yan, naglalakad, parehong lalaki. Okay? Mas macho pa sa'yo. Mas guwapo pa sa'yo. You see? Totoo po yun, mga kapatid ko. Hindi sila nahiya. Why? Because they think that what they're doing is right. Now, look at this. Pero daw tayong mga mananampalataya, only us overcomes the world. Ang mundo, mga kapatid ko, papasama ito. Kung walang gagawin ang mga Kristiyano, ito ay paghahariang patuloy. At ang susunod na biktima, ang target, huwag kayong magulat. Ang target, ikaw. Ikaw ang target dito. Tayo na mga mananampalataya. Kaya, makita po natin dito, mga kapatid, na dahil tayo daw po ay mga mananagumpay kay Kristo, kaya mong mapagtagumpayan ito, walang magagawa si Satanas sa'yo. Andiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Tingnan po niya, ang sabi ng 1 John chapter 4, verse 4, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in this world. Kaya tayo mananagumpay, hindi dahil sa kung ano pa man, dahil magaling ka, hindi. Dahil ikaw ngayon ay pinaghaharian na ni Kristo. Because you are born of God. You will overcome this world. Ano man ang sitwasyon, dinadaanan mo ngayon. Ano mang mga oprasyon, umiiyak ka man ngayon, nahihirapan ka man ngayon. Ano mang bagay ito, gusto kong maunawaan mo, mapagtatagumpayan mo to. Sabihin mo sa katabi mo, mananagumpay ka. Kinakailangang maunawaan mo yan. Kinakailangan mo maintindihan na sa mata ng dyablo, ikaw ay dangerous. Kaya lang ito ang masakit. Alam mo, sinasabi ngayon ng salita ng Diyos na ikaw ay mananagumpay. Pero bakit hindi ka managumpay? Sapagkat naniniwala ka sa pangguguyo ni Satanas. Alam ni Satanas na ang hawak mo, granada. Kaya mong ibato ito sa kanya at pasabugan siya anytime. Pero pinaniniwala ka niya na yung granada na yan ay hindi sasabog. Naniwala ka naman. Kaya hindi mo ginagawa at hindi mo ginagamit. Das ang nasa isip mo ngayon, ay nako, delikado. Hindi ako pwede managumpay kay Satanas. Kasi mas malakas siya sa akin. Wherein ang katotohanan, mas makapangyarihan ka sa kanya. Because greater is He that is in you than in this world. John chapter 4, verse 4. You're dangerous. You are dunamis because God has empowered you. Ang gusto ko maintindihan natin ngayon, mga kapatid ko. Sabi ni John sa huling libro ng Biblia, ang mga anak daw po ng Diyos ay mananagumpay sa bandang huli. Paano sila mananagumpay? Revelation chapter 12, verse 11. And they overcame him. Sino si him? Iyong hari ng cosmos, ng worldly system, si Satanas. Sino yung they? Yung mga overcomer kay Kristo. Yung mga mananampalataya. They overcame here by the blood of the Lamb. Bakit na-overcome nila? Bakit ginamit dito yung blood of the Lamb? You know why? Kasi naalala nyo yung sabi ko sa inyo kanina, si Satan wala ng karapatan at kapangyarihan sa iyo.
sapagkat yung dugo niya ang naglinis sa mga kasalanan natin. Sa Biblia, kung gusto mong ikaw ay patawarin ng Diyos sa lumang tipan, kinakailangang mag-alay ka ng animal at kinakailangang umagos ang dugo nito. Dahil yung dugo nito ang magbibigay sa iyo ng paglilinis at pagpapatawad mula sa Diyos. Okay? Ano ang nangyari ngayon? Si Kristo ay namatay. Ang lamb dito ay walang iba kundi si Jesucristo. Namatay at ibinigay niya ang dugo para sa kasalanan mo ngayon. At nanampalataya ka naman. Tinanggap mo siya. Pinagharian ka niya. Thus, si Satan hindi na kahit kailan pa mananagumpay sa iyo. Kahit na anong atake niya sa buhay mo. Because he has no longer power and authority over your life. Because the one that is residing in your life right now is none other than the Spirit of God, who is the source of power, who is the creator of heaven and earth, who has the power over Satan, who has the power over your sickness, who has the power over all demonic principalities, who has the power over your problem right now. Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Kaya pwede mong i-rebuke. You can take authority right now. Did you know, alam po ninyo, sa totoo lang, 2 oras lang ang tulog ko. Okay? Ngayong araw na ito. You know why? May inayos po akong problema sa church natin sa Gunma. Nakauwi ako doon sa room ko ng mag-12. Kinikwento ko nga sa misis ko kanina. At alas 2:15 ng madaling araw, may tumawag sa akin. And then, in the next 2 hours, I just found myself fighting demonic spirits. Matindi yung aking spiritual battle. Sa telepono, ako po ay nagre-rebuke. I'm rebuking the spirit from someone. Sabi ko po sa inyo, talagang pagkatapos po nun, naliligo po ako ng pawis. Sobrang nagpalit po ako ng damit ko. Pawis na pawis ako pagkatapos nun. Natapos po kami ng 4:10 ng madaling araw. Okay? And pagkatapos nun, hapong-hapo po ako. Hindi naman po ako kagad makatulog. Sabi ko, Lord, patulogin niyo po ako kahit 1 oras lang kasi maghapon pa, meron pa akong gawain. May meeting pa ako mamayang gabi. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako. So, ang ginawa ko, tumayo uli ako, nag-pray ako, tapos uminom lang ako ng tubig sandali. Tapos pagkahiga ko, nakatulog ako, purihin ng Panginoon. 2 oras pa ako. Hallelujah. Kaya ako nakikita niyo po si Pastor ngayon. Pero isang bagay lang kinikwento ko nga sa misis ko, at the end of the day, ang importante doon, nakita ko na naman kung gaano kabuti ang Panginoon. Did you know, yung kausap ko nung unang talagang I felt the demons working sa buhay niya. And then later on, she became normal person. She was even confessing herself as a witch. Kaya gusto ko maunawaan po ninyo mga kapatid ko. Pinatunayan ng Panginoon na ang Diyos na sinasamba natin has control and power over everything. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po, I like this verse. And I know some of you or many of you love this verse as well. Sabi po rito ni Paul, Romans chapter 8, verse 37. Sabi po niya, in all things, we are more than conquerors through Him who loved us. In all things. You see, the Bible is giving you your real identification as a Christian. You are an overcomer. Sa oras na ito, it's about time na maunawaan mo kung sino ka. Pero, kung may bago rito, this is your first time na narinig mo yung ganitong klaseng mensahe, na naunawaan mo, kinakailangan palang dumaan ako sa tamang proseso. Kinakailangan palang ma-born again ako. Kinakailangan palang tanggapin ko si Jesucristo. Ito pala yung tamang proseso para maging overcomer ako. Hindi pala basta lang uma-attend ako ng born again church. No. Or hindi basta kabisado ko ang Biblia. No. You have to identify yourself with Christ first by accepting Him as your King and Savior, by asking Him, Lord, forgive me from all my sin. If you will now identify yourself with Christ, you will now be identified as an overcomer.
Why? Because the one who truly overcomes is not you, but the one you accepted. It is Jesus who overcomes Satan. Kaya sa oras na ito, mga kapatid ko, what you need to do right now is to accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord. Accept Him seriously in your heart. Maaring wala kang maramdaman, natanggap ko ba talaga siya? Hindi ko nararamdaman na pumasok sa puso ko. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, you don't need to feel it because we cannot feel what's going on and what's happening in the Spirit. But one thing is for sure, when somebody seriously, humbly accepted Jesus Christ, when somebody repented from his sin, God is taking over. God is doing something. God will immediately work for that person. Kaya sa oras na to, as everybody is closing their eyes, as everybody bowing down their heads, if you are that person na sinasabi mong gusto kong dumaan sa tamang proseso, gusto kong tanggapin si Jesucristo, gusto kong maranasan nga yung born again experience na yan, gusto kong mabago ang buhay ko, pagharian ni Jesucristo ang buhay ko. Kung ikaw to, kapatid, habang ang lahat ay nakapikit, nais kong itaas mo ang iyong kamay. Ang pagtaas mo ng kamay ay pagsasabing, Panginoon, naririto ako. Isinusuko ko, I surrender, Lord, my life to you. If you're that person, can just lift your hands because we're going to pray. I'm going to lead you in a prayer. Salamat sa kamay na yan. Huwag kang mahihiya. Huwag mo panatiliin mo itaas ang kamay mo na yan. Sapagkat ikaw ay dadaan sa tamang proseso. You will, after this prayer, you will be born of God. As you lift that hands, I want you to repeat after me this prayer. I'm gonna guide you. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, narito po ako. Tumatawag sa iyo. Nagsusumamo. Binubuksan ko po ang puso sa iyo. Inaamin ko, Panginoon, ako po ay nagkasala. Inaamin ko, Panginoon, nasaktan kita sa maraming pagkakataon ng buhay ko. Patawad po, Panginoon. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Salamat po sa mabuting balitang narinig ko ngayon na ako'y inibig mo kahit ako'y makasalanan. Marami pong salamat sapagkat ako'y minahal mo sa pagiging ako. Ikaw na ngayon ang maghari, ikaw na rin ang maging Diyos, at simula ngayon, Panginoon, ikaw na ang masusunod sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa pagtanggap mo sa akin. Salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Salamat po sapagkat isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sapagkat inaangking ko ngayon na ako ay isang anak mo na kay Kristo Jesus. I declare my faith to Jesus Christ. Thank you, Father God, for adopting me as your child. I give you the highest praises in Jesus' name. Amen.